nakakaraan ay nakipagpulong ang Pangulo sa mga liderato ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At plano rin niya na pulungin ang mga evangelical leaders naman ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ito ay kasunod ng pagsasalita ng Pangulo na itinuturing ng pananampalatayang Kristiyano na isang pamumusong paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Ayon sa balita, nagkaroon ng ceasefire pero pagkatapos niyon ay muling bumirada ang Pangulo laban sa inaakala niyang maling Diyos. Hindi nananahimik ang Pangulo. Maaring isipin natin na ito ay likas sa kanyang kalagayan. Ngunit sa ganang akin, mas naiiskandalo ako sa pananahimik ng mga Kristiyano sa pamumusong na ito. May mga nagtatanggol pa sa ginawa ng Pangulo, ngunit gusto kong sabihin wala itong anumang may pagtatanggol. Bilang Kristiyano, naniniwala ako ng unang tungkulin ng mga mamamayan ay magpasakop sa mga namamahala. Ngunit kung lapastanganin ang pangalan ng Panginoon, kahit pa ang Pangulo, ay dapat nating sawayin. Ipinakita niya ang kanyang angking kamangmangan sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoong Diyos. Hindi siya dapat magmarunong dito, kanyang bigyang konsentrasyon ng mga pamamahala ng bayan. Huwag niyang pakialaman ang mga bagay na wala siyang kaalaman. Ito ang katangian na tinatawag sa Biblia na spiritual na kabulagan, spiritual blindness. Marami nito sa mga kasaysayan ng Biblia at ginagamit natin ang isang pangyayari na ang Panginoong Hesus mismo ang gagamit upang tutukan ang ganitong kalagayan. Ginagamit natin ang salaysay ni Elias nang siya ay suguin ng Panginoon sa isang bayan ng Zarepta at doon ay kanyang makatagpo ang isang balo at naging hamon sa salaysay na iyon ay ang pagbibigay ng pangunahing pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Panahon niyo ng tagtuyot at nagkaroon ng tagtuyot bilang katuparan ng mismong babala ni Elias sapagkat nagkaroon ng kasamaan sa Israel sa pangunguna ng kanilang hari na si Ahab. At hindi lamang yun, nag-asawa siya ng nagpasahol pa sa kanyang paghahari ng kanyang maging asawa si Jezebel at pinuyo nila ang bayan ng Israel na sumamba sa isang Diyos-Diyosan, ang Diyos-Diyosang si Baal. Si Baal dapat ay isang Diyos ng masaganang pag-ani. He was supposed to be a God of fertility, subalit pinakita ng Diyos ang kahungkagan ng kanyang tinuturing na pagka-Diyos sapagkat ang naging hatol sa bayan ay tagtuyot. At hindi ito simpleng tagtuyot lamang, tumagal ito ng 3.5 taon. Kinukumpara ko nga, kung tayo nagkaka-El Nino rito ng halos 1 taon lamang, ay malaking pinsala ang nangyayari sa sakahan. Isipin ninyo ang 3.5 taon na tagtuyot doon sa bayan ng Israel, kaya't lumaganap ang tagtuyot. Marami ang nadamay at isa na rito ang bayan ng Zarepta kung saan isinugo ng Diyos si Elias at doon nga ay nakatagpo niya ang balo at sa kanyang pakikitiras doon sa balo uminog ang salaysay doon sa 2 himala. Ang unang himala ay nang matagpuan niya ang balo ay nasa kaduluhan na sila ng kanilang probisyon. Isang lutuan na lang, kakain sila at inaasahan na niya na wala nang kakainin at sila'y mamamatay. Subalit ang naging hamon pa ni Elias sa kanya ay ako muna ang iyong pakainin. At sinabi ko nga na hindi ito pagka walang sensitibo sa kalagayan ng balo. Ito ay hamon na unahin ang salita ng Diyos sa harap ng sariling pangangailangan. Hindi pinababayaan ng Diyos ang ating pangangailangan, ngunit ang hamon sa atin ay unahin ang kanyang salita. At ito ang naging hamon sa balo. Natutunan natin ang salita ng Panginoon ay mas matimbang kaysa inaakala nating pangsariling pangangailangan. Ang pangalawang himala na tiningnan natin noong nakarang linggo ay nang mamatay ang anak ng balo. At gaya nga ng aking sinabi, ang makikita natin dito ang bigat ng kamatayan kapag ito ay nangyari sa mahal sa buhay, para itong sumisingit na pangyayari sa isang maganda sanang istorya na ang balo ay nagkaroon ng mahimalang probisyon na tuloy-tuloy na pagkain, ngunit namatay ang kanyang anak. Ngunit doon makikita rin natin ang mensahe na ang salita ng Diyos ang may kasagutan sa palaisipan ng kamatayan. Kung wala kang salita ng Diyos,
ang kamatayan ay mananatili lamang na palaisipan na walang sagot. Ngunit doon ay binigyang kasagutan ni Elias. Ito ang salaysay na nakatala sa unang hari. Ngunit hindi dito natapos ang salaysay. Mahigit 800 taon pagkatapos ng pangyayari, gagamitin ito ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang sariling henerasyon. Anyan ko kayong buksan ng inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 4, ating basahin mula 24 hanggang 30. Luke chapter 4 verses 24 to 30. Lucas 4, aking babasahin mula 24 hanggang 30. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Ngunit ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel noong panahon ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at nagkaroon ng malubhang tagutom sa buong lupain. Ngunit si Elias ay hindi sinugo sa kanino man sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Zarepta sa lupain ng Sidon. Maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Propeta Eliseo, at walang sino man nilinis sa kanila maliban kay Naaman na taga Syria. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, napuno ng galit ang lahat ng taga nasa sinagoga. Sila'y tumindig, ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y ihulog nila ng patiwarik. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at siya'y umalis. Ito ang unang pagkakataon ng pagkahayag ni Jesus ng kanyang pampublikong ministeryo, at pinili niya na magsalita sa isang sinagoga sa bayan na kanyang kinalakhan, ang bayan ng Nazaret. At makikita natin dito na sa kabila na ang naririnig nila ay mula sa salita ng Diyos, at ang nagsasalita ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, katuparan ng lahat ng salita ng Diyos sa lumang tipan. Subalit ang naging tugon ng mga taga Nazaret ay ang matinding galit at pagtanggi sa salita na dala ng Panginoon. At gagamitin ni Jesus ang salaysay ni Elias at ng balo upang ilarawan ang naging katugunan ng mga taga Nazaret. Ang pakikita natin dito ang tugon ng kabulagan, at ang mensahe na gusto kong kunin dito ay ang pabor ng salita ng Diyos ay nagpapalala sa nagmamatigas sa kanilang kabulagan. Ang pabor ng salita ng Diyos ay nagpapalala sa nagmamatigas sa kanilang kabulagan. Kaya itinulat ni Jesus ang saloobin ng mga taga Nazaret sa nakararaming Israelita noong panahon ni Elias na mga balo din naman, ngunit sila ay hindi ang pinuntahan ni Elias. Ang pinuntahan ni Elias, sinugo ng Diyos si Elias bilang propeta sa isang wala sa teritoryo ng Israel. Nandoon sa teritoryo ng Sidon, isang teritoryo ng mga Hentil, at ang nakinabang sa kanya ay isang balo na hindi Israelita kundi taga Sidon. At ang pinapakita doon ni Jesus ay kung paanong narito ang isa na namang sugo ng Diyos, hindi lamang basta sugong propeta kundi siya mismo ang katuparan ng lahat ng propesiya sa lumang tipan, si Jesus. Ngunit ang naging tugon pa rin ng mga taga Nazaret ay tahasang pagtanggi na may galit sa Panginoong Hesukristo. At dito makikita natin ang kabulagan. Ngunit sinasalungat ni Jesus ang ginawa ng Diyos doon sa babaeng balo na pinuntahan ni Elias. Makikita natin dito ang dalawang mukha na nangyayari kapag ang salita ng Diyos ay dumarating. Ang una, kahit malapit ay pinalalala ng salita ng Diyos. Kahit malapit ay pinalalala ng salita ng Diyos. Ang ikalawa at ang salungat, kahit malayo ay pinagpapala ng salita ng Diyos. Kahit malayo ay pinagpapala ng salita ng Diyos. At sa umagang ito na kayo'y nakikinig at kayong mga nasa radyong nakikinig, ganito rin ang mangyayari.
may mga palalalain sa inyo ng salita na inyong naririnig, o kaya kayo ay pagpapalain. At napakahalagang tingnan natin saan natin maihahanay ang uri ng ating pakikinig. At narito ang una, kahit malapit ay pinalalala ng salita ng Diyos. Tinutukoy dito ni Jesus ang maraming mga balo sa Israel noong panahon ni Propeta Elias, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakinabang sa ministeryo ni Elias. Ito ay dahilan sa kasama sila sa mga nabuyo ng pagkakasala ni Ahab at ni Jezebel nang sila'y mabuyo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na si Baal. At kahit pa nandoon ang propetang sugo ng Diyos sa kanila unang isinugo sa Elias, walang nakinabang, sa halip lalo silang lumala. At makikita natin dito na iniukol ni Jesus ang katotohanan iyan na nangyayari pa rin doon sa kanyang henerasyon, na ang Nazaret ay patuloy sa kanilang pagtanggi sa salitang kanilang naririnig. At kung nangyari yan 800 taon pagkatapos ng salaysay kay Elias, ay tiyak na nangyayari pa rin ngayon. Kahit may salita ng Diyos, nagkakaroon ng kabulagan ng dahil sa pagmamatigas. Yan ang makikita natin dito, may kabulagan na dala ng pagmamatigas sa salita ng Diyos. Nang isugo si Elias sa Israel, dala-dala na niya ang babala kay Ahab. At ang sabi niya, magkakaroon ng tagtuyot, hindi uulan, sa isang lupain na umaasa lang sa ulan para magkaroon ng ani. Napakalaking dagok ito sa bayan. Ngunit ito ang naging resulta ng kanilang pagkilala sa isang bulaang Diyos. At nang dumating na ang tagtuyot nga, ay wala tayong narinig na nagsisi ang bayan. Nagkaroon ng katigasan ng puso at naging sanhi ay kabulagan. Sa kanilang katayuan na bayan ng Diyos, sila dapat ang unang nakarinig ng salita ng Diyos. Nangyari iyon ng sunod-sunod na nagpadala ang Diyos ng mga mensahe sa kanila, hanggang sa pamamagitan ni Propeta Elias, pinadala ang mensahe, at sa sunod-sunod na mensahe na iyon, hindi nila pinakinggan. Sa halip ng dumating si Ahab at Jezebel, sila ang kanilang pinakinggan. At dito makikita natin ang napakalalang kalagayan ng mga taong matapos marinig ng paulit-ulit ng salita ng Diyos, ay nagmamatigas ang kanilang puso, lumalala sila. Sa halip na pagpalain ng salita ng Diyos, lalong lumala ang kanilang kalagayan. Ganyan ang nangyari sa Israel. At si Jesus mismo ang ngayon ay nagbababala sa mga taga-Nazaret, ngunit mas malala ang kalagayan ng mga taga-Nazaret, sapagkat kung ang Israel sa panahon ni Elias ang ipinadala sa kanila ay isang propeta, sa Nazaret ang kaharap nila ay ang mismong katuparan. Lahat ng propesiya sa lumang tipan ay tumutukoy kay Hesukristo, at ngayon si Hesukristo ay nasa harapan nila at hindi nila kinikilala. Nagkaroon ng pagmamatigas sa kanilang damdamin. Kung malapit ang Israel noon sa salita ng Diyos dahil sa propeta, lalong napakalapit nila ngayon sa panahon ni Jesus, na naririnig nila ang mismong pangangaral ni Hesukristo, ngunit hindi sila tumugon. Sa halip na mapabuti, lalong naging malala ang kanilang kalagayan dahilan sa kanilang pagmamatigas. Sila'y naging bulag sa salita ng Diyos. At nangyayari pa rin ito ngayon. Kung sino ang malapit sana sa salita ng Diyos, dahilan sa kanilang pagmamatigas na huwag tumugon ng pananampalataya, lalo silang lumalala, lalong nabubulag. Hindi ito kabulagan ng isang biktima, kabulagan ito ng isang nagmamatigas. Katulad ito ng mga tinukoy ni Apostol Pablo sa Efeso 4:18, ang kanilang pangunawa ay nadidiliman, naliligaw mula sa buhay ng Diyos dahil sa kamangmangan na umiiral sa kanila dahil sa kabulagan ng kanilang mga puso. Tinutukoy niya ay ang kamanhiran ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit kanilang binabaliwala. Hindi ito kabulagan ng mga taong walang narinig. Kabulagan ito ng mga taong patuloy na nakaririnig.
at hindi tumutugon. Ito ang nakalulunos na kalagayan ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. At sino sa inyo rito ang nasa ganyang kalagayan na maraming ulit mong naririnig ang salita ng Diyos, naririnig mo ang hamon ng paanyayang lumapit ka kay Jesucristo, at narinig mo ang mga ginawa ng Diyos, narinig mo ang kanyang pagsugo sa kanyang anak upang magligtas ng makasalanan, at patuloy kang nagmamatigas, patuloy kang nag-aantala, patuloy kang nangangatwira na hindi pa ngayon ang panahon. At sa halip na mapabuti ka ng salita ng Diyos, ikaw ay pinalalala nito. Alam niyo, kung ang tao ay nasa kadiliman ng matagal na panahon, makikita ninyo ito kapag mayroong rescue operation ng mga natabunan ng matagal, kanilang tinatakpan ang kanilang mga mata, sapagkat kapag nasilayan yan ng liwanag, biglang-bigla nabubulag. Ganyan ang mga taong mas minamabuti ang kadiliman, kapag sumilay sa kanilang salita ng Diyos, lalong kapulagan ang kanilang nagiging tugon. At hinahamon kita, kung nasa ganyang kang kalagayan, mangilabot ka sa patuloy na pagmamatigas sa salita ng Diyos. Nakakatakot ang mapahamak dahil sa isang hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Sila'y mapapahamak sapagkat lahat ay walang anumang maikakatwiran sa harap ng Diyos. Yan ang sabi ng Roma 1, na there is no one that is excusable. Everyone is rendered inexcusable because of what they see in God's creation. At hindi man nila narinig ang Biblia, hindi man nila narinig ang Ebanghelyo, mapapahamak sila ng dahil sa kasalanan. Nakakatakot iyon, subalit mas mangilabot ka sa isang taong patuloy na nakarinig ng paulit-ulit ng salita ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkarinig, mas minamabuti niyang magmatigas ng kanyang sarili at hindi makinig, hindi tumugon. At mas malala ang kanyang kalagayan, mas nakapangingilabot ang kanyang kahihinatnan sa araw ng paghuhukom. At may mga ganyang tao, may tinukoy rin si Pablo sa 2 Timoteo 3:7, may mga laging natututo ngunit hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Always learning, but never coming to the knowledge of the truth. Maraming natutunan ka na marahil sa salita ng Diyos, sa mga salaysay nito, kabisado mo na. Ngunit tinanggap mo na ba ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo? At ngayong umagang muli mong naririnig, muli mo rin bang ipapaisang tabi at uuwi ka na walang nangyari sa iyo, walang tugon pa rin sa Ebanghelyo, at ang iyong kinalagyan ay mas malala kaysa sa una mong pagkarinig ng salita ng Diyos? Maring inaantala mo, dinadahilan mo, o maaring ang dahilan ay naghahanap ka ng pangsariling pakinabang, katulad dito ng mga taga Nazareth na nagpakita ng kanilang hangaring makita ang mga himala ni Jesus. Ang sabi nila ay magpagaling ka gaya ng pagpapagaling mo sa Capernaum. At yun ang gusto nilang makita kay Jesus. Makinabang sila, at hindi iyan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay kaligtasan mula sa kasalanan. At hanggat hindi ka tumutugon diyan, anumang gamit mo ng Biblia para sa pangmagaang na damdamin, gamit mo ng pangalang Jesus para ikaw ay mag-akala na malapit ka sa Diyos, hanggat hindi ka lumalapit kay Jesucristo bilang isang makasalanang hinatulan ng batas ng Diyos, hindi mo makikilala ang Panginoon at ang tagapagligtas. At ang nakakalunos ay sapagkat narinig mong paulit-ulit ang salita ng Diyos at pinili mong magmatigas at maging bulag. Ano na ang saloobin mo sa salita ng Diyos? Kung ikaw ay isa sa mga naging malapit, kung patuloy kang nagmamatigas, kagaya ka ng mga tinukoy ni Jesus, mga Israelita ng panahon ni Elias,
ngunit hindi nakinabang sa salita ng Diyos. Pinalala. Si Joseph Stalin ay kilala niyong isa sa pinakamasamang diktador na namahala sa Russia. Milyon ang kanyang pinapatay sa pag-aakala niyang sila'y sagabal sa kanyang revolusyon. Ngunit alam ba ninyo na si Stalin ay minsang naging estudyante sa seminaryo? Naghanda siya para sa ministeryo. At kung ano man ang nagpabago sa kanya, pinakita lang nitong pinalala siya ng kanyang kaalaman ng salita ng Diyos. At maaaring may ginagawang ganyan sa inyo na nakakapakinig, ngunit patuloy na nagmamatigas. Makikita natin dito kahit malapit, pinalalala ng salita ng Diyos. Ngunit ang salungat nito, kahit malayo, ay pinagpapala ng salita ng Diyos. Ito ang dahilan ng paggamit ni Jesus ng salaysay ni Elias at ng balo. Dinagdag din niya si Eliseo at ang Syria na si Naaman na siyang pinagaling sa ketongin. Ang balo ang siyang nakinabang sa himala ng probisyon sa gitna ng tagtuyot. Ang pinapakita diyan ng Panginoong Jesus, walang kalagayan na hindi maaabot ng pagpapala ng salita kung ito ay sinasampalatayanan. Napakatindi ng kalagayan ng balo ng siya'y datna ni Elias. Pinalala siya ng pagkakasala ni Ahab at Jezebel, at ang hatol ng tagtuyot ay umabot na sa kanyang bayan ng Zarepta. At siya ngayon ay isa sa mga biktima ng gayong malalang kalagayan. Ngunit isang bagay ay ang Diyos ang nakaisip na may isang balo sa Zarepta na makikinabang sa salitang dala ni Elias. Hindi ito hinanap ng balo. Hindi natin masasabing siya'y nananalangin na may dumating sa kanyang propetang may dala ng salita ng Diyos. Wala siyang alam. Siya isang hentil. Ngunit ngayon ang Diyos ang nag-isip, Diyos ang nagkusa, Diyos ang unang gumawa ng hakbang upang datnan siya ng salita ng Diyos. At nang dumating ang propeta, bagamat ang pakiusap ng propeta, siya ang unahin na pakainin, kahit na ito na ang kahuli-hulihang kakainin niya at ng kanyang anak, ay pinili niya na mas pahalagahan ang dalang salita ng propeta. At sa harap ng masakit na kamatayan ng kanyang anak, naranasan niya ang tugunang salita ng Diyos nang dahil sa propeta. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Nazaret, mas mayaman pa ang daladala niyang salita. Katuparan na. Kung sa panahon ni Elias, ito ay isang propesiya pa lamang, sa panahon ni Jesus, pinapakita niya ang katuparan sa kanya at siya'y tinanggihan. At gusto kong sabihin sa iyo, mas mayaman pa ang salita ng Diyos kaysa sa lumang tipan, kaysa sa panahon ni Jesus. Sapagkat pagkatapos noon, nabuo na ang salita ng Diyos. Ang dumarating sa iyo ngayon ay ang kumpleto na salita ng Diyos. At kung tatanggihan mo yan, ay mas malala ang iyong kalagayan. Pero sa gitna ng ganyang malalang kalagayan ng mga dapat ay malapit sa salita ng Diyos, dinatna ng salita ng Diyos ang isang balo na malayo. Walang hangad sa salita ng Diyos. Nasa isang miserableng kalagayan, ngunit nang datna ng salita ng Diyos, tumugon siya. At nang siya'y tumugon sa salita ng Diyos, siya ay pinagpala. Kaya kahit malayo, kahit nagsimula sa walang hangaring anuman sa salita ng Diyos, nang marinig ang salita ng Diyos at siya'y sumampalataya, siya ay pinagpala. Mas lalong pananampalataya ang dapat nating isalubong ngayon sa salita ng Diyos, na ngayon ito ay kompleto at mayaman. Ngunit anong pakinabang ang nararanasan mo ngayon sa salita ng Diyos? May mga nakikinabang sa salita ng Diyos na mas may alam sila, ngunit kagaya yan ng
Binanggit ko na kanina na sinabi ni Pablo, laging natututo ngunit hindi nakararating sa kaalaman. At may bansang Malta, isa sa pinakamaliit na bansa, pero mayaman, at ang pinagkukunan nito ng yaman ay turismo. Napakaraming pumupuntang turista dito. At isang dahilan, ang Malta ay nabanggit sa Biblia. Nang si Pablo ay nasira ang kanilang barko, nang siya'y patungo sa Roma, napadpad sila sa isang isla na Malta. At may mga palatandaan doon at maraming pilgrims. Ang inaakala nilang siguro mas magiging banal sila kapag nakarating sila sa isang lugar na nabanggit sa Biblia, dinadalaw. Nakikita natin dito, nakikinabang sila ang Malta sa pagkakabanggit sa salita ng Diyos, ngunit hindi ito Kristiyanong bansa. At may mga ganitong taong nakikinabang sa salita ng Diyos, ngunit hindi mananampalataya. Huwag tayong ganito. Ang tinuturo nito sa atin, kahit malayo, kapag inabot ng salita ng Diyos at manampalataya, pagpapalain. Isang panawagan ito sa misyon ng iglesia. Hinahamon tayo nito na ipangalat natin ang salita na may tiwala sa pagpapalang dala nito sa sino man na makikinig at sasampalataya. May isa pang pinigil kong sabihin hanggang ngayon tungkol sa Zarepta. Ito ay bahagi ng Sidon. At ang Sidon ay ang bayan ni Jezebel. Isipin ninyo na ito dapat ang pinakamasahol na pinarusahan. Tiyak na maraming tao sa Sidon na mga tagasunod o loyalista ni Jezebel. Isipin nyo, ang reyna ng Israel ay tagabayan mo, kababayan mo. Kaya't marami tiyak na mga tagasunod ni Jezebel dito sa Sidon. At kung dahil kay Jezebel kaya nabuyo ang Israel sa pagsamba kay Baal, tiyak na isa ito sa tatanggap ng hagupit ng hatol ng Diyos. Subalit sa gitna ng hagupit ng hatol ng Diyos, may isa roong balo na inabot ng salita ng Diyos. Pinapakita nito sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng kadiliman at kabulagan. Kung dumating ang salita ng Diyos at ito ay sampalatayanan, ito ay may dalang pagpapala. Ito ay may dalang kaligtasan. At yan ang hamon sa atin bilang iglesia. Kaya tayo tumutungo kahit sa mga lugar kagaya ng mga bilangguan, ay sa paniniwala natin na doon man maaring tawagin ng Diyos ang isang kanyang hinirang upang sumampalataya sa salita ng Diyos. Maaari niyang abutin ang pinakamalayot, pinakamadilim na bahagi ng mundong ito, at doon ay may pagpapala ang salita ng Diyos. Kaya't huwag kang mangimi kung ikaw ay may dalang salita ng Diyos, saan ka man dalhin, na mayroon kang makakausap, mayroon kang maaabot ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Huwag kang mangimi. Ang daladala mo yung salita ng Diyos na natupad na kay Jesucristo. Hindi ito isang bagay na dapat ikahiya. Isang bagay ito na dapat nating ipangalat, ipamalita, ihayag na may pagbubunyi sapagkat si Kristo ay naparito na at namatay, nabuhay na muli, at siya ngayon ang tagapagligtas at Panginoon ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Huwag tayong mangimi na ito ay dalhin, mga kapatid. Dinadala natin ito saan man tayo bigyan ng bukas na pintuan, kahit pa sa isang tulad ng Sidon, kahit pa sa isang tulad ng Zarepta. Kaya saan ka may katulad na balo na mahatira ng salita ng Diyos? Saan ang katulad ng iyong Zarepta sa gitna ng hagupit ng hatol ng Diyos? At doon ay may balo na maaring daratnan ng salita ng Diyos. May iniiwasan ka ba kasi hinatulan mo na hindi makikinig yan sa salita ng Diyos? Kilala ko ang taong yan, pipintasan lang niya. Huwag sana tayong gano'n, kundi maniwala tayo na ang dalang salita ng Diyos kapag dumating sa puso na sasampalataya,
ito ay makapagpapala. At kung may kausap ako rito sa inyo na maaring nangingimi, iniisip mo na marami na akong kasalanan, matagal ko nang pinagmatigasan ang salita ng Diyos, matagal na akong sumuway, matagal na akong tumatalikod, at iniisip mong hindi na ito ang panahon, nagkakamali ka kahit sa katulad mo at kahit kanino pa. Kapag ang salita ng Diyos sa isang palatayanan, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay ililigtas. Kaya't muli nating panariwain ang kaligtasan na ating tinanggap mula sa salita ng Diyos, at yan ang hayaan natin na magtulak sa atin na magdala ng salita kung saan tayo dalhin at isugo ng providensya ng Diyos. Si John Wesley, ang founder ng Methodism, ay bago siya naligtas, naging misyonaryo siya. Nagpunta siya sa Amerika, sa Georgia, sa mga Indians, at doon ay nagministeryo siya ng salita ng Diyos, ngunit alam niya may kahungkagan sa kanyang kalooban. At isinulat niya sa kanyang journal, I came to convert the Indians, but who will convert me? Maaring mangyari yan. Dala-dala mo ang salita ng Diyos, ngunit hindi mo alam ang katotohanan nito sa iyong kaluluwa. Hinahamon ko ang bawat isa, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, panariwain mo ang timbang ng salita ng Diyos. Kung hindi ka pa sumampalataya, na patuloy kang nakaririnig, lumapit ka ngayon kay Hesukristo. Walang dahilan ng pag-antala, walang dahilan ng pangingimi at pag-atubili. Lumapit ka ngayon kay Hesukristo. Ito ang mensahe ni Elias ang propeta at ang balo na hindi pinangalanan, sapagkat gusto ng salita ng Diyos na ilagay mo ang sarili mong pangalan diyan. Ikaw ang datna ng salita ng Diyos, ikaw ang pagpalain, at ikaw ang maging huwaran kung paanong kapag dumating ang salita ng Diyos, kanino mang sasampalataya, ito ay may pagpapala ng kaligtasan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat kami sa salaysay na ito ng propeta na si Elias at ng balo, kung paanong ang iyong salita ay dumating sa isang balo sa gitna ng Sarepta, sa bayan ng Sidon, mismong bayan ni Jezebel, na siya sanang dapat nakadama ng buong hagupit ng iyong parusa, ngunit sa gitna niyon ay nagligtas ka ng isang balo. Isinugo mo ang iyong salita sa pamamagitan ni Propeta Elias, at sa panahon ni Jesus, naging aral ito ng kabulagan na pinaiiral ng mga nagmamatigas sa iyong salita. Panalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, sa mga nakarinig ng iyong salita, ang ilan sa kanila ay nakarinig na ng paulit-ulit at tuloy-tuloy, ngunit wala pa ring pagtugon, at maaari silang palalain ng salita ng Diyos. Ngunit sumasamo kami sa iyong biyaya na magdalang habag ka sa mga kaluluwang ito, at minsan pa'y maging hamon ng iyong salita na sila'y lumapit, huwag mag-antala, huwag mangimi at huwag mag-atubili, at makasumpong sila ng kaligtasan na alok pa rin ng Panginoong Hesukristo hanggang ngayon. At kaming iglesia, Panginoon, ay bigyan mo ng ganitong tiwala sa iyong salita, na kahit malayo, kahit katulad ng balo sa Sarepta, ay maaring datna ng iyong salita at tugunin ang pananampalataya, at sila ay may pagpapala ng kaligtasan. Bigyan mo rin kami ng hangarin at ng kahandaan na maging kasangkapan mo sa pag-abot ng salita ng Diyos sa mga kailangan marinig ito at kailangan pang sampalatayanan. Gawin mo kaming iglesyang masigasig sa pag-abot ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Sumaamin ka sa pagsasabuhay ng katotohanan ito. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.